Kabanata 601. Sa Riverson, pumunta si Jada sa bahay ni Quintus na may dalang maraming regalo matapos siyang anyayahan ng mga Novak. Habang naglalakad sila papasok sa bakuran, sinabi ni Jada kay Quintus, "Kumusta ka na, Quintus? Mas gumaan na ba ang pakiramdam mo nitong mga nakaraang araw? Maaaring nahirapan ka ng husto sa Brookborn, pero wala namang nakakaalam nito dito sa Riverson. Hindi mo ba iniisip na mas mabuting kalimutan na lang natin ang nangyari?" Napakuyom ng kamao si Quintus nang marinig iyon at agad na nawala ang ngiti sa kanyang mukha. "Kalimutan? Hehe, hinding-hindi ko makakalimutan iyon. Hindi pa ako kailanman napahiya ng ganoon sa buong buhay ko. Pinatay ni Severin ang maraming makapangyarihang tao sa pamilya ko at paulit-ulit niya akong pinaluhod. Nang malaman ito ng aking mga magulang, sobrang galit nila at gusto nilang kumuha ng taong papatay sa kanya. Kung hindi lang namin alam kung gaano siya kalakas, matagal na sana naming nilabanan siya hanggang sa kamatayan." Pagkatapos niyang sabihin iyon, tumigil sandali si Quintus. "Tama ka na walang nakakaalam dito sa Riverson tungkol sa nangyari sa akin sa Brookborn, pero gabi-gabi akong nananaginip ng masama mula nang umuwi ako. Kahapon lang nanaginip ako na papatayin ako ni Severin. Siguro hindi mo maiintindihan ang takot na bigla ka na lang magigising mula sa bangungot. Kailangan ko siyang patayin o hindi ako makakatulog ng maayos gabi-gabi." Nagpakita ng pag-aalala si Jada at sinabi, "Medyo, nag-aalala lang ako, alam mo yon." Sapat na ngang nakakagulat na mismong si Valerian ay bumisita sa mga Shanahan. Paano kung pupunta siya sa kasal ni Severin? At paano kung maganda ang relasyon nila? Anong gagawin natin? Pero aaminin ko, maliit lang talaga ang posibilidad na mangyari iyon. Hinawakan ni Quintus ang kamay ni Jada at sinabi, "Sobra ka lang mag-isip, babe. Hindi mangyayari iyon. Bukod pa dyan, darating ang pinsan ko makalipas ang 2 araw, at sinabi na rin ng mga magulang ko sa kanya ang nangyari. Kahit sinabi niyang ayaw niyang pumatay ng tao, matutulungan pa rin niya akong pilahin si Severin at pilitin siyang lumuhad at humingi ng tawad sa akin." "Totoo ba? Ang galing naman kung handang tumulong ang malayong pinsan mo. Nag-aalala lang ako na baka hindi niya ibaba ang pride niya para tulungan ka, dahil isa na siyang junior warrior." Ngumiti si Jada at nakahinga ng maluwag nang marinig na handang tumulong ang malayong pinsan ni Quintus. Sa totoo lang, ilang beses na rin siyang nasampal ni Severin noon, kaya may pag-asa pa rin siyang luluhod ito sa harap nila at hihingi ng tawad na may mga bali ang mga buto. "Hehe, huwag kang mag-alala. Niligtas ng ama ko ang buhay ng ama niya noong kabataan nila, kaya malaki ang utang na loob nila sa amin. Hindi niya tatanggihan ang pagtulong, lalo na't maganda ang samahan namin simula pa noong bata kami." Ngumiti si Quintus at nagsabi ng may kumpiyansa, "Sigurado akong hindi kayang talunin ni Severin ang pinsan ko." Natapos ang kanilang pag-uusap kasabay ng pagpasok nila sa bahay na may ngiti sa mga labi. Habang dumidilim ang langit, isang lalaking nasa kalagitnaang edad ang nakaupo sa gilid ng bangin sa Dracodius Island at umiinom mula sa isang plaskong may alak. Ang matandang baliw na iyon. "Nasa gitna ako ng kung saan at walang kahit sinong tao rito. Anong klaseng oportunidad ang makikita ko rito? Niloloko lang ba niya ako? Sa ugali niyang yun, hindi na ako magtataka kung nagsinungaling siya." Paglipad ni Severin papunta sa isla, napagtanto niyang napakalayo nito sa kahit anong lugar. Mga bato at damo lang ang nakita niya at napamura siya matapos maghanap ng matagal ngunit walang taong makita. Matapos magmura at magbitaw ng kung ano-anong salita, nakita niya ang isang lalaking nasa kalagitnaang edad na nakaupo sa gilid ng bangin sa di kalayuan. Agad na lumiwanag ang kanyang mga mata at lumipad papunta para tumayo sa tabi ng lalaki. Siya na kaya ang tinutukoy ng matandang baliw na dapat kong makilala. "Matandang baliw." Lumingon ang lalaki kay Severin, pagkatapos ay tumayo at nagsabi, "Hindi ba niya sinabi sa iyo kung ano ang pangalan niya?" Ngumiting pilit si Severin at nagsabi, "Hehe, sa totoo lang, hindi pa. Tinatawag ko siyang matandang baliw kasi iyon ang tawag sa kanya ng lahat, at tinatawag naman niya akong batang baliw." "Matandang baliw, batang baliw,
Kumislot ng ilang beses ang labi ng lalaki bago niya sinabi, ang pangalan niya ay Hartmut Waldenberg at ako ang kanyang junior. Ako si Ulrich Blausch. Kaya pala Hartmut ang pangalan niya. Nakakunot ang noo ni Severin at sa huli ay magalang na yumuko ng kamay kay Ulrich at nagsabi, pagbati, guro, ginoo. Ako si Severin. Matapos magsalita, bahagyang ngumiti si Severin at nagsabi, ginoo, bakit hindi kailanman nabanggit ng aking guro ang tungkol sa inyo? Sinabihan lang niya ako na pumunta rito sa ika-15 ng Agosto ngayong taon dahil may makukuha raw akong magandang pagkakataon. Totoo ba iyon? May ipapasa ba kayong kayamanan sa akin, marahil? Ang nakangiting mukha ni Severin ay nagudyok kay Ulrich na magsabi, kaya pala tinatawag ka ng lahat na batang baliw. Magkamukha talaga kayo ng senior ko pagdating sa kakulangan ng pagiging seryoso sa ugali. Napangiting pilit si Severin. Hindi mahalaga kung seryoso ako o hindi. Gusto ko lang malaman kung totoo ang sinasabi niyang pagkakataon, at kung may kayamanan nga ba. Tiningnan siya ng masama ni Ulrich at biglang nagpakita ng isang sisidlan ng alak sa pamamagitan ng isang pitik ng palad. Iniabot niya ito kay Severin at sinabi, ano ba ang minamadali mo? Umupo ka muna at mag-inuman tayo. Sige, wala nang nagawa si Severin kundi umupo sa tabi ng lalaki. Hay, hindi ko man lang nakasama ang pamilya ko sa unang pagdiriwang ng August Fest. Pumunta pa ako rito na umaasang may mahahanap akong mahalagang bagay, pero nauwi lang sa inuman ng dalawang lalaki. Ang ganda-ganda pa naman ng bilog na buwan ngayong gabi. Pero heto ako, sinasayang ang sandaling ito. Hindi alam ni Ulrich kung paano tutugon sa sinabi ni Severin, pero kinuha niya ang isang lumang aklat at inihagis ito kay Severin, sabay sabing, kunin mo. Ano ito? Kunot noong tanong ni Severin. Ito ay isang napakahalagang manual ng alchemy na nakuha ko ilang taon na ang nakalipas. Nandito ang mga pamamaraan sa pagre-refine ng iba't ibang gamot sa alchemical, ang mga kailangang materyales, at iba pang mahahalagang bagay na dapat tandaan habang nagre-refine. Isa ito sa pinakamahirap makita sa mundong ito. Bahagyang ngumiti si Ulrich. Wow, Ginoo, sobrang bait ninyo. Hindi ko kayang ilarawan kung gaano ko kayo kamahal ngayon. Magkakagulo siguro ang mundo kapag nalaman nilang may ganito kaalagang bagay, at hindi pa rin ako makapaniwalang ibinigay nyo lang ito sa akin. Labis ang tuwa ni Severin. Ang ilang race eta ng first grade pills na nakuha niya kay Brandon noon ay biglang naging parang walang halaga kumpara rito. Ang pagkakaroon ng ganitong kayamanan ay magbibigay sa kanya ng kakayahang matuto ng alchemy, at ang pag-iisip lang na maaari siyang maging isang alchemist o marahil ay isang eksperto ay sapat para siya ay lubos na ma-excite. Pagkatapos ng lahat, saan man magpunta ang mga alchemist ay sila ay pinupuri at hinahangaan. Mukhang ikinatuwa mo yan. Mayroon akong 2 kopya para sa sarili ko, kaya sayo na ang isa. Mahinang ngiti na sabi ni Ulrich. Salamat. Masayang itinabi ni Severin ang aklat. Gayunpaman, sinabi ni Ulrich, masaya ka na dyan. Marami pa akong ganyan, alam mo. Gasp! Napasinghap si Severin at nagsabing may gulat, nagbibiro ka ba? Ano pa ang meron? Para kang bukal ng kayamanan. Iniisip ko pa lang na ang tinutukoy na pagkakataon ng matandang baliw ay dahil sa mga kayamanang nasa islang ito, pero laking gulat ko nang malaman kong ang junior pala niya ang naghihintay sa akin. Pamaling ang mga mata ni Ulrich kay Severin at sinabi, marunong ka talagang magsalita, bata, at guwapo ka rin. Natutuwa ako. Halos himatayan si Severin. Ano na naman ito bigla? Agad siyang umatras ng ilang hakbang at may kakaibang ekspresyon habang tinatanong, Ginoo, ayos lang ba kayo? Sana wala kayong kakaibang, hilig. Tumigil ka nga. Hindi napigilan ni Ulrich ang titigan si Severin at sabihing, anong kalokohan niyang sinasabi mo? Normal na normal ako. Buti naman at nalaman kong ganoon. Pinatong ni Severin ang kamay sa kanyang dibdib at nagsalita na parang medyo na trauma. Bakit nyo naman nasabing natutuwa kayo dahil guwapo ako? Kailangan ba ng magandang hitsura para ibigay nyo sa akin ang kayamanan? Haha, hindi ko sasabihin sa'yo. Malalaman mo rin iyon sa hinaharap. Siguro mga 1 taon pa.
Natawa rin si Woolrich sa pagiging madaldal ni Severin at kumilos ang kanyang palad upang maglabas ng isang mahalagang espada na agad niyang inihagis kay Severin. Ito ay, tinitigan itong mabuti ni Severin at agad na lumiwanag ang kanyang mga mata. Wow! Hindi ito ordinaryong espada, isa itong spiritual weapon. Mayabang nang umiti si Woolrich at sinabi, ang mga spiritual weapon ay hinahati mula grade 1 hanggang grade 9. Ang grade 1 ang pinakamababa, at ang grade 9 ang pinakamataas. Kahit ang isang grade 1 spiritual weapon ay mas makapangyarihan na kaysa sa mga karaniwang sandata at malayo na ang lamang. Ang hawak mo ngayon ay isang grade 9 spiritual weapon. Gasp! Katulad ng dati, malalim ang hininga ni Severin nang marinig iyon. Oh sweet mama, grade 9 spiritual weapon ito. Kahanga-hanga, haha. Ang gandang balita nito, malamang napakarami mong kayamanan kung kaya mong ibigay sa akin ito. Nang marinig iyon, sinabi ni Woolrich kay Severin, halika rito at hayaang mahawakan kita. Halos mabulunan si Severin sa laway at muling umatras habang sinasabi, Ginoo, ano bang gagawin niyo? Hindi ba sinabi niyong normal kayo? Ngayon, parang, halika rito at susuriin ko ang constitution mo. Ano bang iniisip mong gagawin ko? Naging seryoso ang ekspresyon ni Woolrich habang lumapit at inilagay ang kamay sa ulo ni Severin. Ilang segundo lang ay inalis niya ang kamay at tumanggo ng may kasiyahan. Napakahusay ng talento, gaya ng inaasahan, at isang constitution na puno ng positibong enerhiya. Totoo ang sinabi ng senior ko na makakahanap siya ng taong may positibong enerhiya na constitution at pambihirang talento upang magmana ng kanyang kaalaman. Sinabi pa niya sa akin na ibigay sa taong iyon ang ilang kayamanan. Mukhang hindi pala siya nagsisinungaling nang sabihin niyang natagpuan na niya ang taong iyon. Napagtanto bigla ni Severin na may kasunduan na pala ang dalawa noon pa. Pagkatapos mag-isip sandali, maingat siyang nagtanong. Ginoo, dahil halos parang magkapatid na kayo ng aking guro, malamang napakataas ng narating niyo, tama. Diretsyong sinabi ni Woolrich, akala mo ba makukuha mo sa akin ang impormasyong iyan dahil hindi mo matukoy ang antas ko? Hehe, ang kailangan mo lang malaman ay mas mataas ako kaysa sa level 1 Saint Warrior na katulad mo. Kumislot ang labi ni Severin ng ilang beses, dahil yun mismo ang inaasahan niya mula sa junior ng kanyang guro. Kahit hindi niya matukoy ang antas ni Woolrich, madali namang natukoy ng huli ang kanya, at iyon ay patunay ng karanasan ni Woolrich. Gayunpaman, hindi ko ito ibibigay sa iyo ng walang kapalit. Sabi ni Woolrich. Hindi inaasahan iyon ni Severin, lalo na't nakangiti pa si Woolrich isang segundo lang ang nakalipas. Kumislot ng malakas ang labi niya ng ilang beses. Alam ko na may kapalit ito. Nakangiti si Woolrich at nagsabi haha, pakikinabangan mo rin ito. Kapalit ng manual at espada, bibigyan kita ng 1 taon para hanapin ang lahat ng Hallmaster ng Dracodeus Temple at sanayin sila hanggang marating nila ang level 1 Warrior Emperor. Kapag nagtagumpay ka, maaari mong dalhin sila sa akin at tatanggap ka ng mas malaki pang gantimpala kaysa sa natanggap mo ngayon. Matapos ang maikling paghinto, idinagdag ni Woolrich, syempre, kailangan mo pa ring makipagkita sa akin kahit na mabigo ka sa bagay na iyon. Hindi na kailangang sabihin na baka hindi kasing ganda ang gantimpala kung ikukumpara sa kung magtatagumpay ka. Grabe, hindi mo ba sa tingin na masyadong mabigat ang hinihingi mo? Lumaki ang mga mata ni Severin nang marinig iyon. Gusto niya ang gantimpala. Ang kahirapan sa pagtupad noon ay hindi sa paghahanap ng 12 Hallmaster sa loob ng 1 taon, kundi sa pagsasanay sa kanila para sabay-sabay na makaabot sa Warrior Emperor. Sapagkat ang mga taong nakilala ni Severin sina Larry, Gracie, at Mick ay nasa antas lamang ng Profound Master at hindi man lang malapit sa Warrior King, lalong hindi sa Warrior Emperor. Imposibleng makamit iyon sa loob lamang ng 1 taon. Kung ganoon ay wala na akong magagawa. Maaari mo pa rin akong makita kahit hindi mo sila lahat matagpuan, pero hindi mo makukuha katulad ng kasing laki ng gantimpala kung natagpuan mo silang lahat, sabi ni Woolrich na may ngiti. Natagpuan ko na ang Draco Hall, Moss Hall, at Equus Hall, kaya 9 na hall na lang ang natitira.
Malamang hindi ganoon kahirap hanapin ang natitira sa loob ng isang taon, pero ang ipasok silang lahat sa Warrior Emperor ay imposibleng mangyari. Wala ni isa sa 3 Hallmaster na kilala ko ang umabot man lang sa Warrior King, at ang pinakamataas pa lang ay level 9 Profound Master. Malaki ang agwat mula roon hanggang Warrior Emperor. Napangiti si Severin ng may pag-aalangan, at nagmungkahi, "Sir, paano kung ibaba natin ng kaunti ang kinakailangan para lang maabot nila ang level 1 Warrior King?" Nagsabi si Woolrich na may banayad ng ngiti. "Akala mo ba ang alchemy manual na ibinigay ko ay para lang sa paglilibangan mo? Naniniwala ako sa talento mo, at sigurado akong magtatagumpay ka basta makagawa ka ng tiyak na alchemical medicine at gumamit ng pills para tulungan silang umangat ang antas." Umiling si Severin at nagsabi, "Pero sir, ang paghahanap sa kanila ay kumakain ng oras. Nakipagkasundo ba sa iyo ang matandang baliw tungkol sa hiling na ito?" Nanahimik sandali si Woolrich bago nagsabi, "Maaaring ibaba ng kaunti ang kinakailangan, pero ang pinakamababa ay level 9 Warrior King. Iyon na ang pinakamababa." "Sige na nga," ngiting mapait ni Severin. "Sana magtagumpay ako na maabot nila ang level 9 Warrior King." Pagkaraan ng ilang sandali ng pag-iisip, napangiti si Severin kay Woolrich at nagtanong, "Sir, maaari mo bang ibunyag kahit kaunting pahiwatig tungkol sa susunod na pagkakataon? Anong klaseng gantimpala ang makukuha ko? Kahit kaunting silap lang." Nakangiti lamang si Woolrich at nagsabi, "Hindi ko yun maibubunyag, loko ka. Kapag dumating ang oras, pumunta ka sa Mount Ermoni para hanapin ako. Sabihin mo lang na hinahanap mo si Woolrich Blausch mula sa Sky Blue Sect. Makakasiguro ka na mas malaki pa ang gantimpala mo kaysa sa natanggap mo ngayon." Talaga, napakaganda na nang nakuha ko ngayon kaya halos natatakot ako. "Hindi mo ako niloloko, di ba?" Kumislap ang mga mata ni Severin. Bagamat napakahirap ng misyon sa harap niya, napakaakit naman ng gantimpala. Mukhang wala siyang ibang pagpipilian kundi lumaban ng todo. Nakangiti si Woolrich, "Siyempre hindi. Sinasabi ko lang ang totoo at wala nang iba kundi ang totoo." Kabanata 605. May 9 halls na kailangang hanapin kaya kailangan kong ibigay ang lahat ng makakaya ko, hindi maiwasang magbuntong hininga ni Severin. "Kailangan ko pang maghanap ng mga spiritual herbs at alchemical materials kung hindi ay hindi ako makakagawa ng alchemy." Ngunit ngumiti muli si Woolrich at agad na kumuha ng isang special ring na inihagis niya kay Severin. "Huwag kang mag-alala, marami na akong inihandang mga materyales para sa iyo. May mga unang antas at ikalawang antas na spiritual herbs dito pati na rin iba pang mga supplementary materials na maaaring kailanganin mo. Ang tanging wala rito ay ikatlong antas na spiritual herbs. Kung wala ang mga iyon, wala kang pagkakataong magtagumpay sa layuning iyon dahil bukod sa paghahanap sa siyampa, kailangan mo ring magtipon ng mga materyales para sa alchemy." Kinuha ni Severin ang special ring, at sumilip sa laman nito, at agad na namangha. Totoong napakaraming spiritual herbs sa loob. 200 tangkay ng unang antas low-rank spiritual herbs ang nakasalansan sa isang sulok, habang kaparehong bilang ng unang antas high-rank spiritual herbs ay nasa kabilang sulok. Mas kaunti ang ikalawang antas na spiritual herbs, na umabot lamang sa 100 tangkay. Sa isa pang dulo ay naroon ang mga supplementary materials na gagamitin sa alchemy. "Napakabuti at maalalahanin mo, hindi ko maipaliwanag kung gaano kita kamahal ngayon," masayang sabi ni Severin. Ngunit tiningnan siya ni Woolrich na may pagkainis. "Tigilan mo ang pagmamahal na iyan, bata, hindi ako interesado sa iyo kahit kaunti." Pagkatapos magsalita ay nag-isip sandali si Woolrich bago sinabi kay Severin, "May potensyal ka. Mayroon akong anak na babae na si Gilda na kasing ganda ng isang diwata. Sa tingin ko magugustuhan mo siya." Mula pa sa simula ay binibigyan na ng pahiwatig ni Woolrich si Severin, ngunit dahil walang ideya si Severin kung anong kasunduan mayroon sina Woolrich at Hartmut, hindi niya maunawaan ang mga sinasabi nito noon. Hindi nag-atubili si Severin na sumagot, "Hindi mo ba sa tingin na sobra-sobra ka na sa kabutihan? Binigyan mo na ako ng napakaraming yaman tapos iaalok mo pa ang anak mo. Hindi yata tama ito.
Anong masama roon? Isa siyang 20 ilang taong gulang na babae na may talento, maganda, at mas mataas ang attainment level kumpara sa iyo. Alam mo ba kung ilang kabataang lalaki na ang nagtangkang ligawan siya pero nabigo dahil hindi ako pumayag? Swerte ka na nga tapos sinasabi mo pang hindi tama ito. Bumagsak ang mukha ni Woolrich at bahagyang nagalit. Hindi maunawaan ni Severin ang nangyayari. Una pa lang silang nagkita ni Woolrich ngunit parang pinipilit siya nitong magpakasal. Bukod pa roon, hindi niya pa nakikita si Gilda at wala siyang paraan para malaman kung totoo ang mga sinasabi ni Woolrich. Gayunpaman, hindi maiwasang maging curious si Severin kay Gilda dahil mas malakas ito kaysa sa kanya sa kabila ng kabataan nito. Sa huli, ngumiti na lang si Severin ng awkward at nagsabi, "Pasensya na pero may asawa na ako. Isa kang kahanga-hangang tao at kamangha-mangha rin ang anak mo. Sigurado akong hindi siya magkakagusto sa isang lalaking may asawa na, kaya hayaan na lang natin ito." "May asawa ka na." Lubhang dumilim ang mukha ni Woolrich at para bang lubos siyang nadismaya kay Severin. Ilang segundo ang lumipas bago muli siyang nagtanong. Tayong mga practitioner ay naghahangad na patatagin ang ating lakas at ituring yun bilang pinakamataas na layunin sa buhay. Bakit ka nag-asawa sa murang edad? Makakaapekto ito sa iyong attainment. Ngumiti si Severin ng awkward. May mga bagay na hindi kayang ipaliwanag at sa tingin ko ito lang ang itinakda ng kapalaran para sa akin. Isang biglang naisip ang pumasok sa isipan ni Severin kaya tinanong niya si Woolrich, "By the way, may mga kayamanan ba sa mundong ito na kayang magpabuti ang pisikal na kakayahan ng isang tao?" Ibig kong sabihin, isang bagay na makakatulong sa isang tao na magkaroon ng attainment kahit ipinanganak silang walang talento. Mayroon bang ganoon? Alam agad ni Woolrich kung bakit gusto ni Severin ng ganoong bagay at sinabi niya rito, "Gusto mo bang maghanap ng ganoon para sa asawa mo? Nag-asawa ka ba ng isang ordinaryong babae na walang kahit anong attainment?" Napasimangot si Severin sa sagot ni Woolrich. Maraming practitioner, lalo na yaong may mataas na attainment, ang kadalasang may superiority complex at minamaliit ang mga ordinaryong tao na walang attainment. Para itong paghahambing kung paano minamaliit ng mayayaman ang mahihirap. Kaya ganoon na lang ang pagkagulat ni Woolrich nang maisip niyang para sa asawa ni Severin ang hinahanap nitong kayamanan. Pagkatapos ng lahat, si Severin ay isang lubhang may talento na practitioner na may mataas na antas ng attainment, at mas magiging perpekto para sa kanya kung nag-asawa siya ng babaeng may talento rin sa attainment at kasing lakas niya. Sa paningin ng mga practitioner, iyon ang tinatawag na ideal couple. Tumango si Severin. "Oo, sa totoo lang, wala talagang gaanong attainment ang asawa ko ngayon, kaya naghahanap ako ng ganoong bagay para magkaroon siya ng pagkakataong makapag-breakthrough at maging tunay na practitioner balang araw." Nag-isip sandali si Severin at nagdagdag, "Binigyan mo nga ako ng 9th grade spiritual weapon at labis ko yung pinasasalamatan. Kung mabibigyan mo rin ako ng kayamanang makakapagpabuti sa konstitusyon ng isang tao, mas lalo akong magiging may utang na loob sa iyong kagandahang loob." Ngumiti ng may pag-aalinlangan si Woolrich at sinabi kay Severin, "Wala akong ganoon ngayon, pero alam kong mayroong ganoon at alam ko rin kung saan natin mahahanap iyon." Talaga, nang marinig iyon ni Severin, agad na kumislap ang kanyang mga mata at sinabi kay Woolrich, "Saan iyon? Sabihin mo at hahanapin ko iyon." "Hehe, huwag mo nang intindihin. Sayang lang ang oras mo kung gagawin mo iyon, dahil sobrang sikip na ng schedule mo. Paano mo matatapos ang ipinagkatiwala kong gawain kung mauubos ang oras mo sa paghahanap ng kayamanan?" Tumawa si Woolrich at sinabi kay Severin, "Ako ang tutulong sa iyong hanapin iyon. Kapag nadala mo na sa akin ang lahat ng 12 Hallmaster pagkalipas ng isang taon, isama mo rin ang asawa mo. Ibibigay ko sa iyo ang kayamanan noon." "Maraming salamat, sir. Sobra ang kabutihan mo. Hindi ko alam kung paano ko mababayaran ang ginawa mo." Sobrang tuwa ni Severin kaya nawalan siya ng masabi upang magpasalamat at nakagawa na lamang siya ng galaw ng paggalang sa pamamagitan ng paghawak ng magkabilang kamay. Pagkarinig noon, sinabi ni Woolrich, "Huwag kang mag-alala. Darating din ang panahon para makabawi ka.
Paano kung mangako ka na tutulong ka sa isa sa aking mga hiling? Sasabihin ko sa iyo kung kailan mo ito gagawin at kailangan mong sundin ito anuman ang mangyari. Ayos lang ba iyon? Pumayag agad si Severin nang hindi nag-iisip at tinaas ang kamay upang manampa. Sabihin mo lang at gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para tumulong, basta huwag mo lang akong uutusan na pumatay ng tao, magsunog, o gumawa ng anumang labag sa batas ng langit. Haha, hindi ko pa nga gaanong napag-iisipan iyan. Pero ayos na iyan. Masayang tumawa si Woolrich, huwag mong kalilimutan ang pangako mo ngayong araw. Tayong mga practitioner ay dapat laging tumutupad sa ating salita. Tinapik ni Severin ang kanyang dibdib at tiniyak ito. Makakaasa ka na isa akong taong tumutupad sa salita. Ang panunumpa ni Severin ay nagbigay kay Woolrich ng pakiramdam na parang kalahati ng gawain ay natapos na. Matapos mag-isip sandali, sinabi niya kay Severin, "By the way, dapat kang pumunta 2 o 3 araw bago ang 15 ng Agosto sa susunod na taon. Huwag kang mahuhuli, kung hindi, baka mawala ang gantimpalang ipinangako ko sa iyo." Sandaling tumigil si Woolrich bago nagdagdag, "Hanggat nadadala mo rito ang 12 hallmaster na hinihiling ko, magkakaroon din sila ng gantimpala." Lalong na-excite si Severin nang marinig yun at agad niyang ginawang magalang ang anyo ng kamay habang sinasabi, "Walang dapat ipag-alala. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para matapos ang gawaing ito, lalo na't sobra ang kabutihang ipinakita mo sa akin." Ngumiti si Woolrich at sinabi, "Hehe, isa lang ang nakatatanda ko, at ikaw lang ang kanyang alagad. Tama lang na tretuhin kita ng mabuti, lalo na't napakabihira ng mga henyo na katulad mo. Good luck, at sana'y matapos mo agad ito." Tumayo si Woolrich at pinaalalahanan si Severin, "By the way, ang espada na ibinigay ko sa iyo ay hindi lang 9th grade spiritual weapon, kundi isa ring lumilipad na espada. Tumataas ito diretso at maaari mo itong kontrolin sa pamamagitan ng pag-inject ng spiritual energy at spiritual strength mo rito. Mas mabilis ang paglalakbay gamit ito kaysa sa normal na paglipad. Pero huwag mo itong basta-basta ilalabas kung kailan mo lang gusto, dahil baka may mga mainggit sa iyo kapag nakita ito. Baka mapahamak ka kapag may nakatagpo kang mas malakas sa iyo. Salamat sa paalala. Naiintindihan ko." Puno ng ngiti ang mukha ni Severin. Hindi niya inaasahan na ang sandatang ibinigay ni Woolrich ay magagamit hindi lang sa pakikipaglaban, kundi pati na rin sa paglalakbay. Mas lalo tuloy itong naging mahalaga para sa kanya. Lumingon si Woolrich, tiningnan si Severin na may bahagyang komplikadong ekspresyon, at sinabi, "Magkita tayo makalipas ang 1 taon." Pagkatapos ay lumipad siya diretso at nawala sa dilim ng gabi. Hindi pa rin ako makapaniwala na lumilipad na espada ito. Haha, ang galing. Pagkaalis ni Woolrich, kumaway si Severin at muling inilabas ang lumilipad na espada. Nilagyan niya ito ng patak ng dugo upang kilalanin siya bilang may-ari, at agad niyang nalaman ang pangalan nito, ang Bloodfiend Sword. Isang pangalang puno ng karakter at tapang. Nang maglagay siya ng spiritual energy sa espada, isang nakakatakot na pag-alon ang lumabas at may kakaibang bugzo ng dugong pulang liwanag na sumiklab, gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan nito. Pinalipad niya ang espada at pinalaki ito. Pagkatapos, tumalon si Severin dito at tumayo sa talam. "Lumaki ka pa, gusto kong makita kung gaano ka kalaki." Bahagyang ngumiti si Severin habang iniutos ito gamit ang kanyang isip. Patuloy na lumaki ang lumilipad na espada hanggang sa umabot ito sa laki na kaya nitong pagtayuan ng halos 1,000 tao. Sinubukan ni Severin na sakyan ito at lumipad, pero doon niya natuklasan na bumagal ang bilis nito. Mas mabilis itong lumipad at mas kaunti ang spiritual energy na nagagamit kapag maliit ito, habang mas mabilis naman itong kumokonsumo ng spiritual energy kapag lumalaki ang sukat. Matapos masanay, pinaliitan ni Severin ang espada hanggang sa kasing haba na lang ito ng kanyang katawan at umupo sa talam bago ito pinaandar papunta sa direksyon ng lupol gamit lamang ang kanyang isipan. Hindi nag-alala si Severin na baka may makakita sa kanya dahil sa 2 dahilan. Walang ibang practitioner na lumilipad sa dagat dahil gabi na, at halos wala siyang kinatatakutan dahil sa lakas ng kanyang attainment level.
Hindi nagtagal, narating ni Severin ang kagubatan kung saan siya nanghuli ng mahahalagang bagay kanina. Sinulyapan niya ang kagubatan sa ibaba, at nanatili sa kanyang lumilipad na espada, at nagpatuloy sa paglipad hanggang sa marating ang pasukan ng lupol. Pagkalabas niya ng lupol, bumaba siya sa isang liblib na lugar na malayo sa lungsod, itinago ang espada, at naglakad pauwi papasok sa lungsod. Pagdating ni Severin sa lungsod, pumunta siya sa isang restoran para kumain at pagkatapos ay bumalik sa hotel kung saan niya ipinaroda ang kanyang sasakyan. Kumuha siya ng kwarto, nanatili doon, at nagplano na bumalik sa Brookbourne kinaumagahan. Samantala, sa Brookbourne, nakabalik na sina Diane sa Dragon Lake Vista mula sa Shanhans. Pagpasok pa lang nila sa bakuran, napansin nila ang maraming sasakyan na nakaparada sa paanan ng bundok. Isang grupo ng mga tao ang bumaba mula sa mga sasakyan, at ang kanilang leader ay walang iba kundi si Mehdi, na umabot na sa ikatlong ranggo ng Warrior King. Nandito na tayo, sabi niya habang kasama ang 12-dosenang tao patungo sa villa at basta na lamang pumasok. Ma'am, isama mo sa loob ng bahay ang biyenan mo at ang anak mo. Sa itsura ng mga mukha nila, halatang papatay ang pakay nila. Agad na sabi ni Wendy kay Diane nang makita ang mga dumarating. Okay, mag-ingat kayong lahat. Alam ni Diane kung gaano kaseryoso ang sitwasyon kaya agad siyang tumakbo papasok ng bahay kasama sina Celine, Maurice, at Judith. Siniguro rin niyang isinara ng mahigpit ang pinto. Haha, akala niyo makakatakas kayo, natatawang sabi ni Mehdi nang makita iyon. Agad namang tumakbo ang mga lalaking bodyguard na inupahan ni Severin at Pomwesto sa tabi ni Wendy at ng mga babae. Tiningnan sila ni Lily at sinabi, umatras kayo at bantayan ang pinto. Huwag niyong hayaang makapasok sila. Kami na ang bahala sa kanila rito. Alam ng mga lalaking bodyguard kung gaano kalakas sina Lily at ang kanyang grupo, kaya agad silang tumango at tumakbo papunta sa pinto para magbantay. Tinanong naman ni Abigail ang 12-dosenang lalaking may masamang intensyon sa harap nila, sino kayo? Hindi kayo pwedeng basta na lang sumugod dito. Haha, hindi ko inakalang may 6 na magagandang babae dito. Tila masarap ang buhay ni Severin kasama ang mga sexing bodyguard na ito. Hindi masama, hindi masama. Mukhang magkakaroon tayo ng magandang oras mamaya. Mga pards natatawang sabi ni Mehdi habang tinitingnan sina Abigail at ang kanyang grupo na parang isang magtatahi na handa ng magkatay ng tupa. Si Yuni, ang babaeng may maikling buhok, ay malamig na nagsabi kay Mehdi, nakalimutan mo na ba kung bakit tayo nandito, Mehdi? Nandito tayo para ipaghiganti ang mga kasamahan natin sa slasher gang. Sa tingin ko, mas mabuting patayin na natin ang mga babaeng ito. Huwag na tayong maging kampante ngayon. Agad namang sumagot si Mehdi, alam ko kung ano ang pakay natin, pero sayang naman kung basta na lang natin sila papatayin. Wala na silang magagawa kapag malubha na natin silang nasugatan mamaya. Pwede pa tayong magpasarap bago sila patayin. Hindi naman maaapektuhan ang plano natin para sa paghihiganti. Pagkatapos niyang sabihin iyon, hindi niya napigilan ang haplosan ng kanyang biguti at sabihin, nagtataka tuloy ako kung mas maganda ba ang babae ni Severin kaysa sa 6 na ito. Kanina, likod lang niya ang nakita ko at mukha siyang maganda. Sayang at hindi ko siya nakita mula sa harap. Akin na siya kung siya ay isang magandang dilag. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Hindi na ako nagtataka kung bakit puro mga walang silbi at manyok ang mga tao sa Cherry Dome. Mariing sinabi ni Abigail habang nakatitig ng malamig matapos marinig ang malaswang balak ni Mehdi. Oo nga, sige, mga babae, ibuhos nyo na ang lahat. Mga hayop sila na dapat itumba. Galit na sabi ni Bailey habang nakatitig sa mga lalaki sa harap niya na may kumikislap na intensyon ng pagpatay sa kanyang mga mata. Hehe, sabi nila malakas daw si Severin, pero wala naman siya rito ngayon, di ba? Madaling talunin ang mga bodyguard niya. Natatawang sabi ni Mehdi habang lumapit ng isang hakbang at piniga ang kamao upang ipakita ang spiritual energy sa kanyang palad. Malakas iyon at marahas ang pag-alon nito.
Impresibo ang attainment niya. Hindi ko inakalang isa pala siyang level 3 Warrior King. Mabilis na nasuri ni Wendy ang attainment ni Medi matapos maramdaman ang aura ng grupo. Seryosong sinabi niya, akin na itong isa. Kayo na ang bahala sa iba. Sige, nagkatinginan sina Bailey, Lily, at ang iba pa bago tumango. Haha, ipakita mo nga sa akin ang galing mo, Missy. Mayabang natawa ni Medi at mabilis na umatake kay Wendy. Mariing tinutok ni Wendy ang kamao at sinalubong ang atake nito, dahilan para tumilapon si Medi sa isang pagsabog ng puwersa. Nagulat si Medi. Bihira lang ang mga level 3 Warrior King tulad niya, pero ganoon kabilas na pigilan ng isang simpleng bodyguard ang kanyang atake. Sa suntok pa lang, alam na niyang dohado siya. Buwisit, isa pala siyang level 4 Warrior King. Imposible. Paano siya mas malakas kaysa sa akin? At bakit ang isang napakalakas na tao ay magtatrabaho lang bilang bodyguard? Paulit-ulit na umiling si Medi habang nababago ang kanyang pananaw. Sa isip niya, ang mga Warrior King sa isang maliit na lungsod tulad ng Brookborn ay malamang hanggang level 1 lang, at madali niyang matatalo ang mga iyon. Isa pa iyon sa mga dahilan kung bakit hindi niya sineryoso si Wendy, lalo na't marami siyang malalakas na kasama. Huwag kang mag-alala, Medi. Nandito kami, di ba? Mas malakas nga lang ang babaeng ito kaysa sa iba, kaya pigilan mo muna siya habang inaasikaso namin ang iba. Tutulungan ka namin pagkatapos, at magiging madali na lang siya. Nakangising sabi ng isang matandang lalaki. Sige, laban. Malamig na sagot ni Medi. Sigurado siyang walang magiging problema dahil sa lakas ng mga taong kasama niya. Pero hindi nagtagal ay napagtanto nilang nakakatakot pala ang 6 na babae sa harap nila. Lahat sila ay Warrior King, at kahit si Wendy lang ang nasa level 4, ang 5 pa ay pawang mga level 3. 2 level 1 Warrior King ang napatay matapos lamang ang ilang salpukan, at ang mga Profound Master na nasa level 8 at siyam ay nabali ang leeg sa loob lang ng ilang segundo. Hindi, imposible ito. Hindi ito pwedeng mangyari. Ilang minuto pa ang lumipas, at nakahandusay na si Medi sa lupa na may dugo sa gilid ng kanyang bibig. Nang pilitin niyang tumayo, napalibutan na siya ng mga babae. Kabanata 610. Patawarin niyo ako, mangangako ako na hindi na ako magdudulot ng gulo rito muli. Pinagnigilan ni Medi ang kanyang mga ngipin sa takot, dahil iyon ang unang beses na naramdaman niya ang banta ng kamatayan. Lumuhad siya sa lupa at nagsimulang magyuko-yuko ng ulo sa kanila. Malamig nang umisi si Wendy. Akala mo ba basta ka na lang naming pakakawalan matapos kayong grupo ng mga walang silbi na pumunta sa Drac-Odom mula Cherrydom para manggulo? Sa tingin mo ba tanga kami? Napatawa si Lily. Hindi ka ba matapang kanina? Naalala ko pang sinabi mo na huhulihin mo kami at gagawa ng kung ano-anong karumal-dumal na bagay sa amin. Matapang ka pa nga kanina. Nasaan na ang tapang mo ngayon? Patayin na lang natin siya kaysa magsayang ng oras sa kanya. Isang hakbang na lumapit si Bailey at sinipa si Medi sa dibdib. Isang malakas na tunog ang narinig at tumilapon siya ng ilang metro palayo, nangingisay ng ilang beses sa lupa bago tuluyang binawian ng buhay. Mataas ang attainment nila, at ang mga Warrior Kings na iyon ay may suot ding mga special ring. Tignan natin kung may makukuha tayong kakaibang bagay mula sa kanila. Mungkahi ni Wendy matapos mag-isip. Sige, hahatiin natin ang makukuha natin. Hehe, kumislap ang mga mata ni Abigail matapos marinig iyon. Ngunit kumunat ang noo ni Naomi. Hindi mo sana siya agad pinatay kanina. Sobrang takot niya sa kamatayan, dapat nakakuha muna tayo ng impormasyon mula sa kanya bago siya patayin. Pero nakakainis talaga siya. Hindi ko mapigilan. Nahihiyang ngiti ni Bailey. Mabigat na sabi ni Naomi. Wala ang master at hindi natin alam kung kailan siya babalik. Mas mataas ang attainment ng mga taong ito kumpara sa mga nakalaban natin dati, at malinaw na may mas malalim na dahilan sa likod ng slasher gang. Natatakot akong isa sila sa mga malalakas na grupo sa Cherrydom. Sandaling tumigil si Naomi bago nagpatuloy. Nagpadala sila ng maraming malalakas na mandirigma rito, at lahat sila ay napatay natin.
Pero ang susunod na ipadadala nila ay tiyak na mas malakas pa sa grupong ito. Baka hindi na natin kayanin kung wala ang master. Tumango si Lily nang mapagtanto ang bigat ng sitwasyon. Hindi ko inaasahan na may 5 Warrior King sa grupong ito. Mabuti na lang at ang pinakamataas sa kanila ay nasa level 3 lamang. Ipinapakita lang nito kung gaano kalakas ang Slasher Gang. Matapos nilang kunin ang mga gusto nila mula sa mga nasamsam, inutusan nila ang mga lalaking gwardya na itapon ang mga bangkay. Lumabas na si Diane at nagsabi, "Lily, Wendy, salamat sa inyo at sa mga kasama nyo na ligtas kami." Mapait na ngumiti si Lily at nagsabi, "Trabaho po namin ito, ma'am." Mataas ang attainment ng mga taong iyon, at ang pinakamahalaga ngayon ay baka magpadala pa sila ng mas malalakas na tao dito sa hinaharap. Dapat ipaalam nyo sa asawa nyo ang nangyari para sana makabalik siya agad. Tumango si Diane. "Naiintindihan ko. Huwag kayong mag-alala, tatawagan ko siya agad. Sigurado akong pagod na kayong lahat, kaya magpahinga na kayo. Gabi na rin." Pagkatapos umakyat ni Diane para maligo, humiga siya sa kama at tinawagan si Severin. "Hoy, honey, hindi mo ako tinawagan nitong mga nakaraang araw, kaya bakit bigla mo akong tinawagan ngayong gabi?" Papasok na sana si Severin sa pagtulog nang matanggap ang tawag ni Diane. Ngumiti siya at nagsabi, "Mismo na ba ako masyado dahil August Fest ngayon?" Sumagot si Diane, "Miss ka. Hindi hindi kita tinawagan nitong mga nakaraang araw dahil ayokong makaistorbo sa'yo, pero kailangan talaga kitang tawagan ngayong gabi dahil may mahalaga akong sasabihin. May panibagong grupo mula Cherrydam na pumunta rito para patayin kami kanina. Sabi ni na Lily at iba pa, may 5 Warrior King sa grupo at isa sa kanila ay umabot sa level 3. Kahit napatay ng mga babae ang mga Salboy, nag-aalala sila na baka magpadala pa ng mas malalakas na Warrior Kings para targetin kami sa hinaharap. Pinatatawag ka ni Lily at tinatanong kung kailan ka uuwi. Ang Slasher Gang ay naghahanap ng kamatayan. Hindi mapigilan ni Severin na ikuyom ang kanyang kamao nang marinig ang sinabi ni Diane. Pagkatapos ay sinigurado niya, "Huwag kang mag-alala, honey. Papauwi na ako ngayon, at malamang makakauwi ako sa makalawa kung magiging maayos ang lahat." Galing pa sila sa malayong lugar, at naniniwala akong hindi na sila magkakaroon ng lakas ng loob na magpadala ulit ng tao rito matapos mawala ang ilan sa pinakamalakas nilang miyembro.